Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa May Asiana City. Alamin natin ang mga latest na progress ng iba't ibang mga project na ginagawa dito. Napakalawak ng area na to, nabakante pa rin hanggang sa ngayon along Macapagal Boulevard. Siguro yung may-ari mismo ng Asiana City ang magde-develop dito. Dito muna tayo mag-start sa bandang Roxas Boulevard. Itinayo na nga dito ang bagong LRT Line 1 Redemptory Station. Ngayon naman ay nagkaroon na ng clearing dito sa bakanting area na katabi ng station. Pati yung sidewalk ay pinalitan din ng bago. Dapat magtayo ng mall dito na katabi ng LRT station. Napakaganda ng location dahil sigurado na maraming bababa dito yung mga papunta ng Baclaran Church at dyan sa Baclaran Street Market. Ayon pa sa latest update ng LRMC, nasa 80% na natapos ang Redemptory Station. Ito na yung linya ng LRT Line 1 Cavite Extension na idinaan dito sa man-made canal na labasan ng mga drainage at boundary ng mga reclamation area na ngayon ay na-develop na. Isa na nga dito ang Asiana City. Siguro dyan dinaan ang linya ng LRT Line 1 Cavite Extension para hindi na magbayad ng malaki ang LRMC sa right of way. Marami na pala mga bagong hotel dito, office buildings, commercial complex at meron ding school. So ayan guys, ito yung man-made canal na labasan ng mga drainage. Ito rin yung nakaplano na magiging phase 2 ng Roxas Boulevard Promenade Project. Isang bagong linear park ang itatayo dito katulad doon sa ginagawa ngayon doon sa kabilang side mula sa EDSA hanggang Libertad. Mahaba din ito mula doon sa may Heritage hanggang doon sa may Mia Road. Kapag natapos na yung bagong park doon sa kabila, ito naman yung gagawin. Tatakpan ang ibabaw nito at sesementuhin at yun ang magiging bagong park. Isa pang vacant na area dito ang makikita natin. Andito na tayo sa City of Dreams, isang integrated hotel resort and casino. Tatlong 5-star hotel ang makikita dito, ang Nobu, Nuwa at Grand Hyatt Hotel. Isa pang attraction dito ang indoor theme park na Dream Play. Ito yung kabilang dulo ng vacant na area along Roxas Boulevard na pinakita natin kanina sa simula ng video. Isang bagong project naman ang tinatayo dito sa gilid ng Ayala Malls Manila Bay. Siguro ito yung bagong landmark, supermarket at department store. Connected yan sa mall at magkakaroon siya ng sariling wing.
Andito naman tayo sa Parkal, isang bagong indoor-outdoor na shopping complex. Tingnan natin ang latest dito sa loob. Apat na bagong residential condominium ang itinayo dito, ang Mid-Park Towers. Malapit na rin itong matapos. Dito naman tayo papasok sa pinakagitna ng Parkal. Para sa akin, napakaganda talaga ng design ng Parkal. Maaliwalas, mahangin, at masarap mamasyal dito dahil nga sa indoor-outdoor na design. May live performer pa dito. Bukas na rin dito ang The Marketplace at sa kabila naman mga restaurant at mga cafe ang bukas na. Dito sa left side ng Parkal, isang landscape na area na bakante pa sa ngayon, at dito naman sa right side ay ginawang parking lot. Pupunta naman tayo doon sa likod, pero dito tayo dadaan sa second floor. Siyam na buildings ang itinayo dito sa Parkal, pero connected ito ng mga elevated na walkway. Kaya kapag nandito ka sa taas, hindi mo na kailangan pang bumaba para tumawid at pumunta doon sa kabilang building. Mula dun sa harap hanggang sa pinakadulo na building, may elevated na walkway. Kaya dire-diretso lang yung lakad mo hanggang dun sa dulo.
Marami nang nagbukas ng mga coffee shop dito sa pati na mga upscale na restaurant nagbukas na din. Dito naman yung mini garden na may amphitheater seating area. Ito na yung dalawang building na pinakadulo sa Park Hall na binuksan na rin ngayon. May malaking home improvement store ang magbubukas dyan. Dalawang mega project na confirmed na itatayo dito sa Asiana City. Sa mga susunod na buwan, ang bagong Lander Superstore at ang St. Luke's Medical Center, Asiana City. Sa tingin ko lang dito yung possible location kung saan itatayo ang Lander Superstore. Ongoing pa ang construction dito sa likod ng Park Hall. Magkakaroon din siguro dito ng landscaping at parking area katulad dun sa kabila. Ito naman ang pinakamalawak na bakanteng area dito sa Asiana City. Kung hindi ako nagkakamali, SMDC na ang magde-develop sa malawak na area na to. So ayan guys, sarado pa dito sa likod na entrance ng Park Hall along Jokno Boulevard. Isa pang malawak na vacant na area ang tatayo na rin ng mga project soon. Nasa kabilang side lang ito ng Park Hall. Sa tingin ko naman dito ang possible location ng St. Luke's Medical Center, pero malalaman pa natin yan sa mga susunod na buwan. May underground parking din pala ang Park Hall. Doon naman sa kabilang side ang Seda Hotel at ang Ayala Malls Manila Bay, isa sa pinakamalaki na Ayala Mall sa buong bansa. At meron ding isa pang malawak na bakanteng area dito, katabi ng Ayala Mall. Anong masasabi nyo sa mga latest na development at projects dito sa Asiana City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.